Hello mga ka-tiktokers, lalo na po dyan sa mga loyalist ni Pangulong Marcos. Ah, Mga loyalist, huwag po natin siraan ang dating administrasyon na tawagin nating lutae kung ano-ano man. Kasi po mga loyalist ni Pangulong Marcos, isa po akong loyalist ni Pangulong Marcos. Hindi po ako sumakay ng eleksyon kasi para maikampin ko siya dahil kay BP Sara. At saka, hindi natin kailangan sirain yung nakaraan na administrasyon dahil nakaupo si Pangulong Marcos. Di ba nyo naisip, mga loyalis? Sa time ni Pangulong Duterte, adjing kanyan, nabawasan yung drugs. Safety, maglakad yung mga anak natin. Lalo na yung mga anak natin babae. Galing ng school, makauwi sila sa bahay natin safety. Di ba kayo masaya noon? Dahil nabawasan ang mga drug addict. No, di ba? At saka isa pa, yung basura sa Canada, yung basura nila, dinala dito sa atin. Sino na nagpabalik doon sa Canada? Duterte, di ba? Hindi ba pwede magpasalamat lang po tayo sa nakaraang administrasyon? Oh, yung Boracay, sino nakapaglinis? Duterte. Di ba? Ilog Pasig, sino nakapaglinis dyan? Daming presidente. Si Duterte lang nakapaglinis. Oh, Manila Bay. Di ba dumadaan tayo dyan? Yung mga OFW. Di ba? Sobrang amoy, hindi tayo lalapit dyan. Lalo po sa amin, kasi malapit yung agency namin dyan na sa Siman. Hindi kami makapunta kasi maamoy. Ngayon malinis. Sino? Di ba Duterte pa rin? Yung build ni Duterte, di ba madaanan po natin? Di ba pwede magpasalamat lang po tayo? Ako po ay loyalist ni Pangulong Marcos dahil kay BP Sara. Hindi po ako sumakay para lang may campaign si Marcos. Nakipag-away pa ako sa mga kasama ko. At sinta niyan. Di ba? Tayo mga OFW. Dati, passport natin 5 years. Ngayon, 10 years. Si Mansbook namin, 10 years. Magpasalamat lang po tayo sa dating na administrasyon. Di ba pwede yun? Di ba? Sa pandemic, kung hindi si Pangulong Duterte, isa siguro ako patay na. Imagine ka niyan. Nakulog siya ng langit sa atin. Kasi dahil sa pandemic, kung hindi dahil kay Duterte, patay na po tayo lahat. Diba? Magpasalamat lang po tayo sa dating Pangulo Duterte. Hindi lang po dahil nakaupo si Marcos, dyan na po tayo. Magpasalamat lang po tayo. Yan po ang dapat nating gawin, mga loyalis ni Marcos, kasi isa po ako. Yan po, sana po mataas yung pangunawa natin. At saka yung utang na loob, kasi as a Pilipino, nasa atin na po yung lahit, yung utang na loob. Yun po mga kaloyalis dyan. God bless po sa atin lahat. Sana po maliwanagan po kayo ng mabuti. God bless po. Bye-bye.